Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, mga kaibigan, dating Presidente Digong, maniniwala po ba kayo na tinatago niya si Kibuloy at ayaw pasukuin? Mga kaibigan, sa puntong ito ay ang pag-amin ni dating Presidente Digong na siya ay loyal sa kanyang kaibigan. Naku po, talagang ito na kaya ang pahiwatig niya. Una dulas siya dito sa tinatago niya ang kanyang kaibigan. Loyal siya, hindi iiwanan, ayaw pasukuin. Ganon lumalabas na ayaw pasukuin, mga kaibigan. Kahit tinatago niya, kahit alam niya, di umano ang pinagtataguan, ay ayaw pasukuin. Yan pong lahat at marami pang iba ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito kung nagustuhan niyo po. Palakpakan muna mga kaibigan. Pampagana, shoutout po sa lahat. Kumusta po kayo? Happy Father's Day. Belated. At ito po, dire-diretso po tayo. Napakadami ng may init na usapin. Tungkol dito sa nangyayari sa ating Republika ng Pilipinas. Hindi po natin matalakay lahat. Kaya binibigyan po natin ito ng daan, isa-isa. At I'm very sorry ho sa lahat to na nagbibigay ng kanilang mga opinion na kung pwede talakayin ang mga binibigay nila na impormasyon. Nagkakaroon po tayo ng pagre-research una, kaya medyo late at yung iba hindi po natin matalakay at wala pa po tayong oras, bigyan po natin ng ibang pagkakataon, mga kaibigan. Dito, sa puntong ito, ang sabi ko nga ho, kung naniniwala po kayo na tinatago ni dating Presidente Digong ang kanyang kaibigan na si Kibuloy, ay open po ang comment section. May kalayaan po kayong magbigay ng anumang komento. Para sa lubos niyo pong pangunawa, nandyan ho, naka-flash sa screen. Ito pong ating bibigyan ng highlight, bibigyan ng komentaryo. Sapagkat ang sinasabi ho dito, nandiyan, APRRD. Ang pinatutungkol po ito kay dating Presidente Digong, wary of suspicions he is hiding Kibuloy issue notices. Diba? Mga kaibigan, tinatago daw niya si Kibuloy. But may kasunod na notice ay nagpapalusot. Sanay na tayo dito sa kanyang ugali. Na ika nga po kahit totoo doon sa bandang huli ng kanyang mga statement ay bibigyan ng kulay na pabiro, mga kaibigan, kahit ang kanyang kahit ang mga pinagbibintang po sa kanya ay nandun po sa 100% na may katotohanan. Muli kong ulitin, ititwist niya ang story at bibigyan po ng kaukulang joke. Diskarte na po niya yan. Diskarte niya na huli ho ng taong bayan. Kahit ako ho, subaybay ko ho nito, subaybay ko ang kanyang mga diskarte ho. Lalo na sa political issue. Imantakin mo, noong ito ay kunwari ayaw humangad ng presidente noon. Alam mo ang ginawa niyang diskarte? Maraming nabudol dun Pinakalbo ang kanyang anak na si Sara Duterte. Para lang makahingi ng simpatiya sa taong bayan all over. Sa ika nga po hindi lang sa Pilipinas, buong mundo. Pinag-usapan di ba?
So, may usok, gumawa ng istorya, para pag-usapan, mga kaibigan. Pinapakalat niya, before, hindi siya tatakbo ng presidente. But atat na atat naman nakaplano na yan. Kunwari hindi tatakbo para makakuha din ng simpatiya, mga kaibigan. Mga ganun ba na strategy? Maraming nabudol doon. Maraming napaniwala. Lalo ng pagpakalbo nitong si Sara Duterte na ang kanyang pagpakalbo ay nagpuputista para isulong na ang pagkandidato hinihimok ang kanyang ama na ika nga po'y kumandidato sa pagka-presidente. Mga kaibigan, isang budol yan. Isang taktika, strategy kung paano sila ika nga po'y pag-usapan at makahingi po ng simpatiya sa taong bayan. In relation, bakit po natin nasabihan yon? Kahit medyo matagal na, ilang years na nakakaraan. Sapagkat gusto ko pong ipaalala po sa inyo, hanggang ngayon po ay ina-apply pa rin itong si Duterte. Ang kanyang mga galawan, na ika nga po may kasama na pambubudol. Bakit po natin na nasabihan yun? Sa mga galawan niya po, kapag siya ay nadulas, na pag-amin at ang kanyang pag-amin ay hindi po ika nga po'y madidiin siya katulad po dito sa usapin na kay Kibuloy na umaamin siya na nagtatago siya ng kaibigan, tinatago niya si Kibuloy, but nung naalala niya nga pala ay wanted ito, kasamahan niya po sa bandang huli ng kanyang mga sinabi na ika nga po itutwist niya. Isang biro lang yun. Isang notitis. Ibig sabihin, notitis. Isang biro lang, mga kaibigan. Di ba? Ito pa, last, na sampulo sa inyo. Itong sinasabi niya na bangag ang ating presidente, Bongbong Marcos, gumagamit ng pinagbabawal na gamot. On the record ho yan. Buong mundo ay nakakapanood na sinabi niya. But, ilang araw po ang nakakaraan, muling in-interview siya ng mga nag-interview sa kanya. Alam mo ang sagot niya, hindi daw po niya sinasabi yun. Ganyan po ang kalakaran ng utak at isip nitong si Digong, na kapag ika nga po'y makakapture na siya, madidiin siya, alam na niya na talagang wala siyang lulusutan, but gumagawa pa siya ng palusot sa pamamagitan po ng mga bagay na nangyayari po na nabanggit ko. At yan po, katulad nito, sa mga sinasabi niya, inaamin niya na loyal siya sa kanyang mga kaibigan, at mayroong pag-amin doon na dulas na tinatago niya si Kibuloy, ay isang biro lang po yun, palusot.com, mga kaibigan. Eto lang po natin. Eto. All I, my friend, is keeper. Matindi, di ba? Lahat ng kaibigan niya. Ang mga kaibigan niya. Hindi lang masabi niya, si Kibuloy. Ay tinatago ko. Ba't hindi mo diretsahin? Digong, ng iyong kaibigan na si Kibuloy ay iniingatan mo at kinikip mo. Hindi pa diretsa, hindi naman tanga ang taong bayan na hindi po maunawaan ang iyong galawan. Dahil kung wala nagpuprotekta kay Kibuloy sa iyong kaibigan, yan ay matagal lang napusasyan. May mga I am friend, keeper. Matindi ito. Ito lang po natin, baka tayo kulangin sa oras. Former President Rodrigo Duterte, through a notice via recorded video, in the possibility he is the keeping kingdom of Jesus Christ, founder Pastor Apollo Kibuloy from the authorities. Nako po, di ba? May hamon siya. I am a loyal friend. Of course, sasabihin nila na tinago ko si Pastor Kibuloy. Kayo nga, anong tingin nyo? Said the former president in the short video message. Yun, dito po tayo. Bigyan natin ng highlight. Mayroon po siyang hamon. Mga mahal kong taga-subaybay,
ito po ay hinihingi ni dating Presidente Digong kung anong tingin nyo should the former President in short videos. So ano po ang tingin nyo mga kaibigan? Dito na ika nga po ay binibintang. Kasi sinasabi dito, suspicious. Binibintang sa dating Presidente Digong na tinatago niya itong kanyang kaibigan na si Kibuloy. Any reaction po? Kayo ho ba ay naniniwala na tinatago ni Rodrigo, dating Presidente Duterte, itong kanyang kaibigan na si Kibuloy? Any reaction? Bashers man o hindi, gusto ko pong kunin ng inyong public opinion. Huwag po kayong matakot magbigay ng public opinion. Yan ay buong puso ko pong nirerespeto at ini-spread po natin yan para maging kabahagi ko po kayo dito sa ating munting pagtatalakay, pagbigay ng mga komentaryo. Nako po, nabitin na naman tayo. Wala na po tayong oras. Pasensya na po, mga mahal kong taga-subaybay. Ang maliwanag po dito, yung kanyang sinabi na pag-amin na dulas, iniingatan niya at kinikip niya. Tinatago ang kanyang mga kaibigan, but pinapabulaanan niya ho. At yan daw po ay isang bintang lang at ika nga po, biro lang niya. Kung may nasabi siyang ganon, ay biro lang po yun, mga kaibigan. Lumantugtugin, Digong, alam na alam ng taong bayan ang iyong karakas. Galit ako sa korupsyon. Ikaw pala naman ang nagpapayabong at ika nga po'y nangungurap. Galit ako sa mga droga. Galit ako sa gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Bakit yung anak mo ay nasasabi sa pinagbabawal na gamot? Bakit ikaw ay kasama din sa ika nga po'y iniimbestigahan tungkol dito sa mga bawal na gamot? Galit ako sa nangaapi ng kapwa. Bakit ikaw inapi mo at pinapaslang pa di umano biktima ng tukhang itong napakarami na walang kalaban-laban, tinaniman, pinapaslang nanlaban di umano kahit hindi nanlaban. Ano pa? Marami pang iba. Nako, wala tayong oras. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Isang like lang po sa video na ito. Bye-bye. Palakpakan.